Okay? So, Gab, paki-share please. Ang ating pag-uusapan ngayon, sabi ko nga dahil Lenten season, balik tanawin natin yung ginawa ni Kristo 2,000 years ago. Bakit ba nagsimula yung ministry niya? So naalala natin lagi, di ba? Pinadala siya rito. Lagi ang sagot natin para sa ating kaligtasan, kaya salvation. Pero ang tanong minsan, kasi para nagiging mababaw na lang yung salitang kaligtasan. Alam niyo yun na andyan naman si Kristo, yung ginawa niya sapat na ligtas na ako. Yun lang po ba talaga yun? Maligtas lang tayo? Alam niyo ba, first step lang yun. Okay? So, may dahilan kung bakit tayo niligtas. At ano yung dahilan na yun? Nawa makita yung bagong buhay sa ating mga buhay mismo. Na inilalakaran nating lumang buhay o old life, iniwan na natin. Sabi nga sa Roma, ito'y kasama ng naipako doon sa krus. Amen? Kaya ang topic natin ngayong hapon na to, salvation for a new life. Yan, sige. Hello, Ate Susie Vasquez. Kamusta ka na po? Ikaw ba nandyan pa rin nasa Kuwait na? Salamat sa buhay mo, Ate Susie. Sino pa ba yung mga bumabati sa atin dito? Okay. Ayan, salamat ulit. Wow, nanay ko rin kay Ate Socorro Bruquesa, salamat po. Tayo magkikita muli dyan, nanay, sa March 21, kung di ako nagkakamali. At I think inaalis si Pastor Mavic na tayo magkaroon ng breakfast daw sa bahay mo. Pero sabi ko nga, uunahan ko na habang nakikinig si nanay ko rin. Nay, magsimula tayo, di lamang ng fellowship. Simulan na natin yung gawain na pinag-uusapan natin. Simula tayo ng life group o Bible study dyan sa bahay mo. Every time na pupunta kami na CDO. Amen po ba? So, lagay mo lang sa chat box, Nay ko ring, if you are yes or no. Amen? Yan. Hi, Ate Sally. Kamusta ka na? Montehermoso, kamusta si Kuya? Yan. Salamat sa mga kapatid natin sa The Hub of Christ. Paranaque, kay Ate Yogi. Salamat, Ate Yogi. Daming bumabati. Salamat din sa iyo, inaanak na Klang. Kamusta na kayo ni Alvin? Tayo ay tila mag-uusap. Namimiss na namin kayo ni Pastora Mavic. Amin po. At sabi ni Mami Rose, Pastor Danilo Tolibas is watching. Salamat, Pastor Danilo. Magkikita tayo, ha? Pag-usapan natin sa March 21. So, nawa yung magkaroon ng bunga yung fellowship natin at magkaroon ng ugnayan ng ating mga simbahan bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ayan. Wow, Ate Sally, pinagpalang tunay. Salamat, talagang pinagpala ka, Ate Sally. Alright, so balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Oops, teka, may humabol pa. Wow, salamat Pastor Malu Lopez. Kamusta na kayo ni Kuya Ruel, Pastor Ruel, dyan sa The Hub of Christ Taik? Hi, Pastora May, watching. Salamat po, Pastora. Kamusta na kayo ni Pastor? Minsan ayoko nang tignan yung pinopost nyo. Ang daming pagkain. Hindi. Sa totoo lang, na-miss ko na rin yung mga kapatid natin dyan sa Melbourne tsaka sa Sydney. Please extend our regards po sa mga kapatid na nandyan. Kuya Richard Carrasco, salamat. Ganun din kay Loida. Salamat, Loida. Loida, ang kapatid ko si Loida Manga Bondok, salamat sa panonood. Ganon din kay J. Lord Garcia. Alright, mamaya tayo babate. Dami. Simulan na natin to. Salvation for a new life. Amen? Okay. Balikan natin kung bakit nga ba talaga si Kristo pinadala ng Ama. Okay, para klaro sa atin, bakit nga ba pinadala ng Panginoon o ng Ama ang kanyang bugtong na anak? Okay. Ang lagi nating naririnig na sagot dyan, pinadala siya upang iligtas tayo. May katotohanan yun. Pero hindi po yun ang buong katotohanan. Amen? So, bigay natin yung buong katotohanan ngayon para mas ma-refresh tayo. Alam ko yung mga nag-spiritual growth classes throughout the years, naalala nyo to, pero magandang may refresher. At doon naman sa mga bagong nanonood upang makita ninyo na kulang yung katotohanan na yun, na kaya lang nagpunta dahil magligtas. Bahagi lang po yun. Amen? So dito, basahin natin, God sent His only begotten Son, okay, to build and transform us. Ulitin ko, to build and transform us. Ano ibig sabihin ng to build? Mabuo. May dapat buuin sa atin. Okay? At
Pag nabuo ngayon ito, may pagbabagong makikita, kaya may transformation. Yun po ibig sabihin ng transformation. Kung nanonood kayo ng Transformers, di ba? Singit natin para madaling maintindihan, lalo sa mga kabataan, di ba? Mga Autobots sa Decepticon. Pag sinabi nilang, transform! Ano nangyayari? Bawa, yung kotse, nagiging robot. Amen? So dito, ang transformation dito, ang lumang buhay mo yung kotse. Ang bagong buhay mo yung robot. Nakuha po natin. So, hindi nagbago yung personalidad, hindi nagbago yung pagkatao, pero ang nagbago yung puso ng tao. At nang napihit yung puso, nabago yung puso, nagkaroon ng tunay na pagbabago from old sinful nature ng buhay mo to a new. Ano yung new na yun? Binago, hindi lang bago. Amen? Pastor, bakit kailangan baguhin? Kailangan talagang baguhin kasi may sira. Yun po yung tatotohanan dyan. Kasi gusto ng Panginoon, nung ginawa niya tayo, babalikan natin balikan niyo na lang yung Bible niyo, Genesis 1:26. Ano sabi doon? Tayo ginawang kawangis at kamukha ng Panginoon. Yun ang disenyo. Anong purpose pang tayo mamahala? Alam mo ba tayo lang talaga ang binayaan ng Panginoon ng karapatan na mamahala? Hindi po yung aso, hindi yung pusa, hindi yung leon, hindi yung ahas. Hindi rin ang mga isda, tao. Amen? So tayo lang ang made in His image and likeness upang tayo ay mamahala to rule over. Kaya lang yun nga, dahil sa kasalanan ng mga una nating magulang, naunsya mo yung balak niyang yun. Yung design na yun, ginawa ng tao, pang sarili na lang niya. Kaya ang nangyari dito, instead na lakaran ng katwiran ng Panginoon para ma-live out natin yung purpose natin sa buhay natin, ang nilakaran natin, yung sarili natin pangangatwiran. Kaya yung gusto ng Panginoon dito is mabuo ulit tayo at tayo ibalik. Yun yung ibig sabihin ng bago. Binago, pabalik. Pabalik saan? Dun sa disenyo at purpose na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi it all boils down sa puso. At sabi nga natin, nung February, ang tema namin doon sa aming Valentine's event sa The Hub of Christ Iligan is matter of the heart. Ano ba yung matters of the heart na to? Sabi nga ni Pastor Dong, sa kanya ko natutunan to way back. The matter of the heart of the matters, the matters of the heart. So, ibig sabihin, kailangan talaga may maayos sa puso natin. At alam nyo ba, kung babalikan ninyo yung hinihikayat ko kayo na pumunta kayo dun sa Facebook page ng The Hub of Christ Iligan, dun yung makikita na sa mga pagtuturo namin, lalo na sa mga Sunday services, sa lumang tipan ng Old Testament, pag sinabi pong puso, is congruent o parallel yan sa tinatawag na spirit. Okay? So, ano ba yung ugat mo? Ano ba yung pinaka-core ng pagkatao mo? Wala iba kundi ang spirit mo. Nung nagkaroon ng kasalanan ng tao dahil sa pagsuway, kung nababaalala niyo una natin mga magulang, yung dating mapulang puso ng itim, yan, tsura kayo dyan, itim na puso. Okay? Namatay yung ugnayan sa Panginoon, kaya hindi dumaloy ang buhay ng Panginoon sa atin. Okay? Naputol yun, kasi nagsarili tayo Nagdesisyon yung mga una nating magulang na hindi sumunod Amen? Para paalala, lalo doon sa mga unang nakikinig ngayon, para mas maintindihan ninyo. Nung nagkaroon ng temptation kay Eva, yung kaaway na sinabi sa kanyang, kagatin mo yung bawal na bunga na to. 3 steps yung ginawa ng kaaway doon. Yung unang 2 steps doon, sinabi sa kanya, masarap to pag ninamnam mo. Umindi si Eva doon. Kasi sabi niya, akin ang tatay ko. Ba, masunuring anak. Ano yung pangalawa? Sabi sa kanya, pleasurable for the eyes. Ibig sabihin, kahit di mo pa kinakagat ito, hindi mo pa nilululo nito, kahit pumikit ka, isipin mo pa lang, ang sarap talaga nito. Umayaw pala si Eva doon, alam nyo ba? Sa pangatlo, doon bumigay si Eva. Alam nyo kung anong nangyari? Anong sinabi ng kaaway doon? Balikan nyo yung Genesis 3. Sabi ng kaaway doon, pag kinagat mo yung bunga na to, makakapantay mo na yung ama mo. Ano ba ibig sabihin ng makakapantay? Hindi mo na kailangang magpaalam. Balik tayo sa mga puso natin. Di lang yung mga anak ngayon pati tayo yung mga may edad na naging anak din dati. Diyan mo ngayon maintindihan kung bakit lagi nating sinasabi, lalo na sa The Hub of Christ, ang unang kasalanan talaga, hindi pagsunod o disobedience.
Sabi, wag kagatin kinagat. Pero ano yung naging incentive? Ano yung naging kiliti kung bakit bumigay ang tao? Nung sinabing, pag kinagat mo to, kapantay mo na ang magulang mo. Ano ibig sabihin nun? Di mo na kailangan magpaalam. Tanungin ko kayo, yung mga anak na, mga kabataan ngayon at yung adults na kayo ay nakatira pa rin sa bubong ng mga magulang nyo. Ang sarap pakinggan yan, di ba? Pakialamerong tatay at nanay ko. Pakialamerong mga magulang to. Yun ang itinanim sa una nating mga magulang. Kaya ang puso na yan, nakikita ninyo, umitim yan. At ang dahil sa pag-itim na yan, ano nangyari? Dahil kapantay mo na ang tingin mo, kung sino yung naglalang sa'yo, kaya itong nilalang, tumalikod dun sa naglalang, tumalikod sa Panginoon. At ano nangyari? Parang anak, nagsarili. Kailangan matuto sa pamamanong paraan. Dapat madapa muna. Kaya broken tayo, ayan no. Ano nangyari sa puso? Dahil yung puso ay maitim, tumalikod doon sa talaga nagbigay ng buhay sa kanya, doon sa Ama, ano nangyari? Nabiyak ang puso. Kaya marami sa atin ang problema, broken-hearted. Pag sinabing broken-hearted, wag nilang iisipin na, ay paghiwalay sa jowa. Pag sinabing broken-hearted, marami yan. May lamat ang puso ko. Kaya tanongin niyo yung mga sarili niyo ngayon, sino dito yung makakapagsabing walang lamat ang puso? Lahat tayo. At kung uungkatin ninyo yung pinanggalingan niyan, bakit nagkaroon ng tinatawag na nabiyak ang puso? Nagsarili ka kasi. Ang sabi ng magulang mo, huwag mong gawin to. Ang sabi ng voice of authority sa buhay mo, estudyante ka, voice of authority mo sa eskwela, teacher. Sabi ng matinong teacher sa'yo, anak, huwag mong gawin to, ginawa mo pa rin. Nung nagkaroon ka naman ng trabaho, ikaw na nga yung binigyan ng trabaho, ikaw yung sinisweldohan, mas marunong ka pa dun sa amo mo. O di ba? Kaya laging sumisemplang. O pumunta tayo sa lipunan, reklamo ka na reklamo. Hindi naman ikaw yung namumuno. Kung mabalik kami sa salita ng Panginoon, sabi sa Romans 13, yung binigay ko sa inyo mga namumuno, susundin ninyo. Ano nangyari? Hindi mo nga nakikita yung buong larawan na nangyari sa bayan, magaling ka pa doon sa namumuno. Amen? So, yan ngayon na nangyari sa atin. Kaya, simulan mo sa pamilya, broken. Pumunta ka sa eskwela, broken relationship ang student at ang teacher. Pumunta ka ngayon sa trabaho, broken na relationship ng boss o ng mga may-ari at saka ng empleyado. Pumunta ka sa mas malawak na larawan ng isang lipunan. Bakit ang dahil nagre-rebelde? It all boils down dahil ang puso tumigas. Nawala yung buhay ng Panginoon. Nawala yung pula ng buhay ng Panginoon. Kaya nangyari dahil sa sarili nating direksyon sa buhay, yan, nadurog, nabiyak ang matigas na puso. Mabuti na lang, may mga nagmamalasakit sa atin, kung hindi man lingkod ng Panginoon, mga buhay na binago ng Panginoon. Kaya may tinatawag ngayon tayong heart touching. Ano ba yung heart touching na to? Hinipo ang buhay mo ng Panginoon. Pero kaya nahipo ang buhay mo, may mga ginamit ang Panginoon na mga tao upang makilala mo ang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo. Sa pamamaraan, diniretso ka. Diniretso ka kung ano yung talagang problema. Okay? Kaya alam niyo pagka may mga tao na may problema ka, pinuntahan mo, tapos nakikiayon lang dun sa opinion mo, hindi ka naman natulungan kung ano yung gagawin mo, hindi ka mahal ng mga yon. Tawag ko nga ron parang mga baka. Bakit mga baka? Unga lang yan ang unga. Makikiayon lang na makikiayon sa'yo. Alam mo kung bakit ka nakikiayon? Ito yung totoo. Sorry matamaan man yung iba sa atin dito, itong katotohanan. Kasi may pakinabang sa'yo. Amen? Yan ang katotohanan nun. In whatever form, economically, politically, socially, emotionally, okay? May pakinabang yan sa'yo kung bakit yan, ayon lang ng ayon. Yun ang katotohanan dyan. Amen? So, humanap ka talaga ng mga tamang tao na magsasabi sa'yo, ito yung mali, ito yung tama, at yung tama at mali, base yan kung ano yung katwiran ng Panginoon. Full stop. Pag humanap ka ng opinion ng iba dahil sa sariling karunungan niya o sariling karunungan ng mundo, kahit sabihin mo eksperto siya, hindi ko inaalis na wag kayong pumunta sa mga eksperto. Pero at the end of the day,
Kung ang mga ekspertong yan hindi nagagabayan ng tunay na salita ng Panginoon, ang tawag ko pa rin diyan, opinyon. May kaalaman sila pero limitado yan. Bakit? Tandaan ninyo, ang tunay na karunungan nanggagaling sa tunay na naglalang. Walang iba kundi ating Panginoon. Amen? Yan, lagay niyo dyan sa chat box. Kung kayo'y umaayon, amin lang kayo dyan. So, tandaan mo, payagan mo na merong magsalita sa buhay mo. Hindi yung ayon ng ayon, kundi minahal ka. Kaya sasabihin nila ng diretso sa'yo, ayon sa salita ng Panginoon, kung ano yung dapat mong ayusin sa buhay mo. Amen? At nang dahil dyan, pinakilala ngayon sa atin, walang iba, magulang, walang iba, anak, hindi maayos ang nabiyak at nadurog mong puso kung wala ang dugo ni Kristo at ito'y tanggapin mo. Walang ibang maglilinis sa atin. May gusto kong klaruhin dito. Ang dugo ni Kristo po hindi cheap. Bakit cheap? Minsan nachichipan ako dun sa iba nating mga kapatid. Ginagawa lang nilang cheap yung dugo ni Kristo. Dahil every time nagkakasala, andyan naman patatawarin ako eh. Hindi po cheap ang dugo ni Kristo. Please. Huwag niyong gamitin yung parang tubig pahugasan ng kamay ninyo every time madudumihan. Amin po. Ang dugo ni Kristo ay napakahalaga. Dahil hindi lang yan para mahugasan ang kasalanan mo. Kundi mabago ang buhay mo. Sa pamamagitan ng kung ano yung mga lamat at durog sa puso mo, yan ang tunay na magbibigay ng hilom. Kasi ang i-address ng dugo ni Kristo, hindi yung kasalanan, kundi yung kalikasan ng makasalanan. Ulitin ko, hindi cheap ang dugo ni Kristo. Please. Alisin na po ninyo yan. Andyan naman si Kristo, andyan naman yung dugo niya. Nagsakripisyo siya 2,000 years ago. Pagka nagkasala ako, balik na lang ako sa kumpisalan. Wrong. Mauwi sa wickedness. One of the highest form of sin. Wag na wag po natin gagamitin yan. Tandaan ninyo, nung wasak ka, kaya mo tinanggap si Kristo. Hindi para linisan yung nagawa mo, kundi para ayusin ang puso mo. Amen po. Dahil pag naayos yung bara sa puso mo, dadaloy muli yung buhay ng Panginoon. Yung hininga na ginigay niya kay Adan nung pinorma niya galing sa lupa at ito'y kumilos at nabuo bilang tao. Bakit siya nagkaroon ng buhay yan? Dahil sa hininga ng Panginoon. Yan ang tawag na breath of life. Gusto mo ba mahingahan ka ulit ng hininga ng Panginoon? Ang first step talaga dyan, repent, for the kingdom of God is at hand. At pag sinabing repent, ulitin ko, tinuro natin magsimulang Enero hanggang Pebrero. Hindi lang po yung pagsisisi. Ang ibig sabihin ng repent, ikaw ay magbabalik loob. Kasi tumalikod tayo sa Diyos. Ang gusto ngayon ng Panginoon, magbalik loob ka, bumalik ang tanaw mo sa Kanya. Kaya may heart turning. Amen? Ngayon, ano yung importanteng dapat tandaan natin kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo? Pag tinanggap natin yung napaka-precious na dugo niya sa buhay natin. Galatians 5:24, ano sabi dito ni Pablo? Those who belong to Christ crucified the flesh with its passion and desires. Ulitin ko. Those who belong to Christ Jesus crucified the flesh with its passion and desire. Ano po ibig sabihin dito? Sabi ng iba minsan, akala ba si Kristo na yung nagsakripisyo at ipinako sa krus? Bakit merong pakuan sa krus na mangyayari sa buhay ko? Meron talaga. Kasi ang participation ng bawat isa sa atin dito, ikaw ang magdidesisyon kung yung luma mong buhay, ipapako mo na kasama ni Kristo sa krus. Hindi po yung kasalanan mo lang. Kasi kung yung kasalanan mo lang, walang pagbabago yan. Ang mangyayari dyan, parang yung lumang buhay natin sa lumang simbahan. Meron naman palang kung pisala ng Sabado, magkasala na ako ng Lunes hanggang Biyernes. Kung meron naman kumpisalan sa Sabado, malilinis ako para pagdating ng Linggo, malinis ulit ako pagpunta sa gawain. Wrong. Tanggalin na po natin yung tradisyon na yan. At yung dahilan kung bakit ginagawa natin yung ganyang pag-iisip, yung ganyang pananampalataya at paniniwala, hindi po pananampalataya, palusot ang tawag namin dyan. Kasi alam mo nang mali, ulit-ulitin mo pa. So, hindi ibig sabihin nun, hindi mo tinatanggap na mali yun. Ibig sabihin nun, may sarap yun. Kaya nga, passions and desire. Ibig sabihin nun
Yung pa rin ang talagang gusto ng puso mo. Yung pa rin ang talagang kondisyon ng puso mo. Yung pa rin ang tunay na kagustuhan ng puso mo. Hindi ka makakaalis dyan hanggat di mo pinipihit ang puso mo. At ang pagpihit na yan, meron kang participation para mapihit ng Panginoon yan. Ano yun? Ikaw ay magdidesisyon. Amen po. Ano yung desisyon na yun? Surrender. Kaya taas mo yung kamay mo. Dahil yung kamay na yan, yung lumang buhay mo, ipapako din sa krus yan. Amen. Pinakita ni Kristo kung ito yung pamamaraan lang para mabago ang buhay mo. May ipapako ka sa krus na kasama ko. Ikaw ang magdidesisyon yan. Kung hanggang ngayon, kapatid, kahit sabihin mo nang nagdilingkod ka, kahit nasa simbahan ka na, o bago ka lang na nakikinig dito, ulitin ko, tanggalin mo na yung paniniwala na nililinis si Kristo yung ginawa mo. Ang gustong linisin ni Kristo, puso mo. Amen? Ayan. So sabi ni Pastor Mavic, surrender ka na kay Lord. Amen. Kaya surrender, papako mo na yan. Okay? Salamat sa kay Ate Ula. Ayan, good afternoon din sa iyo, Ate Ula. Ganun din kay Ate Manuela Gonzales, Ate Rosocias. Ayan. Sige. Sabi ni Ate Ula, makipagrelasyon ka kay Kristo. Amen. Yun po ang tunay na relasyon kay Kristo. Hindi mo siya ginagawang janitor. Pag may kasalanan, tsaka mo babalikan. Sorry po, hindi po janitor si Kristo. Kung ganyan ang tingin mo sa Panginoon na bugtong na anak ng Ama na gumawa ng langit at lupa, ang chip mo. Sinasabi ko sa iyo, pwede ba wag mong gawin chip ang buhay mo? You are uniquely and wonderfully made. Amen? Ganun ka kahalaga. Bawat isa sa atin. Kaya ang desisyon mo ngayon dito, magulang at anak, handa ka na ba magpapako sa krus? Ano yun? Hindi ikaw mismo, kundi yung luma mong pagkatao. Yung luma mong kalikasan. Amen? Pumunta tayo sa Hebrews 9:14. Anong sabi rito? Okay. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Ngayon, papasok na ngayon tayo rito. Sabi ko nga, di ba, napakamahal ng binayad na inalay ng Panginoon para sa iyo at sa akin. Dugo niya. At ano yung dugo na yon? Upang dumali muli yung buhay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. That same breath of life that gave life to Adam, that same breath of life, okay? That same spirit na nagbigay ng buhay kay Kristo, di lamang during His ministry, pero the same Holy Spirit na siyang bumuhay sa Kanya upang ipakita sa atin that He has already overcome the greatest fear ng tao. Ano yun? Physical death. Patayin man ang katawan natin, ang spirito naman natin ay buhay kasama ang Diyos. Yun po talaga yun. Amen. Kaya nga, kung ito matatanggap mo, at matatanggap mo ito ng bukas na bukas ang puso mo, okay? Tanggapin mo yung sakripisyong ginawa ni Jesucristo 2,000 years ago dun sa krus. At magdesisyon kang ipako ang makasalanan mong pagkatao, makasalanan nating puso, nakasama niya doon sa krus na yun sa Kalbaryo. It's time for you to cleanse your conscience. Ito na yung pagkakataon, magulang at kapatid ko, nakikinig ka ngayon, live man o sa replay, kung tingin mo may dapat pang ayusin sa puso mo at mapihit sa puso mo, ito na yung pagkakataon. Cleanse your conscience. From what? Dun sa mga patay na gawain. Ano yung mga patay na gawain? Mga bagay na hindi naman nagbibigay ng buhay. Hindi po ito yung masamang gawa. Ito kasi minsan inisip natin ang kasalanan, yung something na wild, something na masama, something na generally ang tingin ng karamihan hindi maganda o hindi mabuti. Wrong. Alam mo bang pinakamatinding kasalanan? Ang gawin mo yung gusto mo, na tingin mo tama para sa'yo, pero mali sa mata ng Diyos. Ulit. Sinabing dead works, hindi lang po ito yung kaya ka nagkasala, gumawa ka ng mga gawain na masamang tignan o hindi mabuting tignan sa iba. Kundi, mga gawain ito, pag-uugali, pag sariling kagustuhan, na napakasarap para sa'yo, na tingin mo napakabuti sa'yo, pero pag bumalik ka sa salita ng Panginoon, ito ay mali.
Amen? Kaya ang pangalawang kasalanan na ginawa ng mga magulang natin, una hindi pagsunod. Ano yung pangalawa? Dahil nga tingin nila pantay na sila sa kanilang magulang sa Diyos eh. Parang tayo mga anak, tingin natin pantay na tayo sa magulang na bakit hindi niya ako binibigyan ng kalayaan? Anak, nakatira ka pa sa bahay ng magulang mo. Sino nagpapakain sa iyo? Kung di ka man nakatira sa bahay ng magulang mo, sino nagbibigay ng sustento sa iyo? Kung magulang mo pa rin, di mo maaalis, meron pa rin yung voice of authority sa iyo. Alam mo kung bakit? Hindi lang dahil sa pera. Dahil yung pera na yun, simbolo yun, na gusto ka niyang i-sustain. Gusto niya i-sustain ang buhay mo. Puso ng magulang yan, puso ng Diyos yan. Amen? So let this be paalala talaga sa atin ito. Okay? Na because of disobedience, ang pinaka matinding ginawa ni Adan at ni Eva, tinanggap nila yung temptation ng kaaway na pantay na sila dun sa naglalang sa kanila. So ibig sabihin, ako magdidesisyon sa sarili ko, hindi ko na kailangan kahit opinion, hindi na permiso ang opinion ng Diyos. So tingin mo ngayon, yung prinsipyo, yung batas, yung salita ng Panginoon, opinion na lang yun. So ibig sabihin nun, may gusto kang mangyari sa sarili mo. Kaya nga ito, every time may counseling, personally pa, singit ko lang, every time na may counseling na may lumalapit sa akin, ang una kong tinatanong sa kanila pagkatapos silang umiyak, pagkatapos silang mag-grant, gusto nilang ibuhos lahat ng galit nila, sige, ibuhos mo lang anak. O, tapos ka na. Ito ngayon na tatanong ko sa'yo, kailan mo huling kinausap ang Diyos? Kailan ka huling nakipag-usap sa Panginoon? Kailan mo huling kinaaliwan ng Panginoon? Kailan mo huli na tinawag ang Holy Spirit? Tatanungin ako, Pastor, bakit? Kasi lahat ng sasabihin ko sa'yo, kung di mo taga Panginoon, tingin mo opinion lang. Kasi mas mabigat sa'yo kung ano yung gusto mo. Ganyan na nangyari kay Adan at kay Eva. Amen? So, kaya ang hamon ko ngayon sa'yo, cleanse your conscience. Ito na yung pagkakataon. Naririnig mo to, masakit. Yes, kaya nga yung touching dyan, masakit, nakaturo talaga, tutuhugin talaga yung kaibuturan ng puso mo. Ano sabi ni Kristo ng salita ng Panginoon? Ang salita ko, para yung tabak, magkabilang bahagi, parehong matulis. Sobrang tulis at talim niyan. Tatabas yan sa kaibuturan, di lang ng kaluluwa mo, kundi ng spirit mo. So, ibig sabihin, hindi lang sa pag-iisip mo, hindi lang sa nararamdaman mo, dahil na-emotional ka na, masasaktan ka sa naririnig mo, tatagos pa yan hanggang puso mo. Ganyan talaga ang salita ng Diyos. Kasi useless ang salita niya kung hindi matutuhog yung patay mong puso, kung di matutuhog yung matigas mong ulo, kung di matutuhog yung patay mo na konsensya. Amen? Blessed afternoon, Mami Cora Santos. Kamusta na po kayo dyan sa Santa Mesa? Nawain gawain ninyo dyan, lalo lumago, Mami. Okay? So, balik tayo rito. Kaya, lahat ng ginagawa natin, tapon yan. Ginagawa ko naman to para pinaghirapan ko naman yung pinagtrabahuhan ko. So, yung kinikita ko doon, para sa sarili kong kaligayahan, meron ba ako na agrabyado? Ganyan-ganyan kasi ako mag-isip nun eh. Meron ba ako naapakan dahil sa mga bisyo ko? Meron ba ako naapakan dahil gusto kong lumigaya lang naman? Gusto kong ma-enjoy yung pleasures ng buhay? Wala naman ako inapakang iba. Pinaghirapan ko yan. Wrong. Kung lubog ka sa salita ng Panginoon, sabi sa Deuteronomy, sino ang nagbigay sa'yo ng kakayanan at kalakasan upang ikaw ay magkaroon ng sweldo, kumita sa negosyo mo? The power that gives you wealth. God. So, kung di ka lulubog sa salita ng Panginoon at hindi ka talaga mapipihit, wala kang heart turning pabalik sa Panginoon, ang tingin mo sa salita ng Panginoon, opinion. Kaya hindi mo talaga malilinis ang buhay mo. So, the only way na malilinis mo yan is cleanse your conscience from dead works. Ano yung dead works? Mga sarili mong gawa. Bakit? Kasi at the end of the day, dahilan kung bakit gusto ka ng Panginoong mabalik sa disenyo niya, dahil may purpose ka. Ano yung purpose mo? Ikaw ay mamahala. Ma-maximize mo, ma-optimize mo yung binigay ko sa iyo, kakayanan, yung taninong binigay ko sa iyo, yung diskateng tinuro ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Lahat ng dominant grace at saka talent na binigay ko sa iyo.
Ma-leave out mo yan kung ano yung purpose. Ano yung purpose? To serve the living God. Ibig sabihin nito, hindi ka lang mag-serve sa church. Pag sinabing serve the living God, you serve your God by serving others. Why? Kasi each one of us, kung ikaw ay tao, lahat ng kapatiran, lahat ng anak ng Diyos ay ginawa, nakawangis at kamukha niya. So kung ano yung gagawin mo sa iba, yan din ay ginagawa mo sa Diyos. Ano sabi niya? What you do to the least of my brothers and sisters, you do it unto me. Tama? So the greatest form of worship is not serving in the ministry. Remember, the church is just a training ground. At tunay na labanan dito sa labas, sa mundo. So kung ikukulong mo yung sarili mo sa simbahan, walang pinag-iba yan dun sa mga lumang mga paniniwala ng mga naunang mga mananampalataya na dahil totoo din naman yung sinasabi na corrupted na ang mundo, hindi mo na mababago yan. Ang magagawa mo, baguhin ang puso. Anong ginawa ngayon nila? Nagtago. Kaya pansinin nyo, karamihan na mo, na stereo seminary at mo, na mga kumbento nun, nasa pinakaliblib na lugar. Hindi naman yan ang purpose ng Diyos eh. Ano mga ginawa ni Kristo nun? Di ba umikot sa mission? Anong ginawa ng mga apostol niya? Kung babasahin ninyo Acts, umikot sa mga iba't ibang bayan para ibahagi magandang balita. Paano yan ibabahagi kung magkukulong tayo? Amen? So you want to serve the living God? Get trained in the right church with the right person. Dahil pagdating mo ngayon sa labanan, dun sa labas, ikaw ngayon ay magiging kagamit-gamit. Why? Kasi kung paano yung mga ginamit na tao pang mahipo ang puso mo, gagamitin ka rin ng Diyos to touch the lives of others. Yan po ang proseso ng tinuturo natin way back pa. Kung naaalala ng mga nakinig sa atin sa spiritual growth classes. Kasi pihitan talaga ng puso ito at masakit ito. Amen? Amen. Okay. So, punta ngayon tayo. Intro pa lang yun. Para ma-refresh tayo. Dahil ito yung dalawa yung anchor verses natin sa Salvation for New Life. So, may salvation, may new life. Mag-focus ngayon tayo dun sa first part ng topic natin, which is salvation. For so long, lagi natin ginagamit yung John 3:16. Amen? O sige nga, kung kabisado niyo yung John 3:16, patingin nga. Palagay dyan sa chat box. Huwag nyo ikakapi lang sa Bible, ha? Kung ano yung talagang naalala nyo. Ano yung John 3:16? Sige, naghihintay ako. Ala, babalikan sa mga Bible app siya, binabalikan. Dapat yung John 3:16, alam na alam niyan kung tunay kayong anak ng Panginoon at nananampalataya. Sige. Ano yung John 3:16? Lagay sa chat box. Wala pa rin naglalagay. Allah. For God, so love the world. Anong ginawa niya? That He gave, His only begotten Son. Amen? O sige, sino yung unang nakapaglagay dito sa chat box natin ngayon sa shout out kita. Okay. Ayoko mag-focus tayo doon sa John 3:16. Kasi for so long, napakagandang verse niyan, is sa pinaka-importanting verse ng gospel. Pero minsan alam nyo, katulad ng dugo ni Kristo, nagiging cheap. Alam nyo kung bakit nagiging cheap? Ginagawa lang natin, at tinanggap natin si Kristo. Mahal niya talaga tayo, kaya kailangan natin magbago. Pero okay, tinanggap mo yung kaligtasan, anong kasunod? May kasunod yun eh. Okay, so salamat kay Pastora Mavic. Salamat naman si Mamo. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Sa ibang version, His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tama po yan, pero minsan dapat laliman talaga natin. Bakit may gift of salvation? Amen? So, kaya magpo-focus tayo hindi sa John 3:16, kundi sa kasunod na verse parang ngayong hapon na to. So, bukas sa mga Bible nyo, buksan ninyo ngayon yan. John 3:17. Ano nakalagay sa John 3:17? For God did not send His Son into the world to judge the world, but so that the world might be saved through Him. Pag tinagalog mo, hindi pinadala ng amang kanyang anak upang hatulan ng kaparusahan ang sanlibutan. Kundi lahat tayo, magkaroon tayo ng chance o opportunity. Bakit may chance at opportunity? Kasi tayo mamimili, di naman tayo pipilitin. Okay? Walang pilitan.
Pinili ka, magdidesisyon ka kung magpapapili ka. Hindi namimilit si Lord, tandaan ninyo yan. So that the world might be saved through Him. Ano yung choice mo? Gusto mo ng tunay na kaligtasan? Gusto mo ng tunay na kapayapaan? Gusto mo ng tunay na pag-ibig na hindi nagtatangi? Gusto mo ng tunay na pag-asa kung ang palagay mo, sitwasyon mo ngayon, wala ng pag-asa. Walang iba. Kailangan mong tanggapin si Kristo. Dahil yung kaligtasan na yan, para ma-achieve mo, para makuha mo, yung tinatawag na kapayapaan, tunay na pananampalataya, tunay na pag-asa, tunay na kaligtasan. Walang iba, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Through Him. Tagalog yung pamamagitan. Kaya, bakit kaya pamamagitan? Di ba? May namamagitan. Ano yung namamagitan? Tulay. Amen? So, walang ibang paraan para tayo magkaroon ng tunay na kaligtasan kung hindi lang dahil kay Kristo. Kailangan talaga natin siyang tanggapin. Kaya nga, challenge ko dun, hindi lang sa ibang mga nakikinig sa atin. Aminin ko kahit dito sa church na sa Iligan, marami sa mga nakakahalubilo namin, kahit membro na, nagdadalawang isip, magpapabaptize ba ako? Laging sinasabi sa amin, hindi ready. Alam mo kung bakit hindi ready? Dalawa yan eh. Hindi ready kasi natatakot. Dahil baka i-isolate sila, baka i-persecute sila nung kanilang mga pamilya o mahal sa buhay. Alam naman ninyo, naririnig natin, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Hindi naman yan sinabi ng Panginoon. Ang sinabi niya, hindi yung batong simbahan. Sabi niya, ikaw na yung bagong simbahan, buhay. Hindi siya mananangan doon sa bato, mananahan siya sa puso mo. So, hindi dahil sa batong simbahan, kaya ka maliligtas. Amen? Okay? So, meron naman pangalawa, bakit hindi handa? Hindi pa handang ibigay kung ano yung pangsarili niya. Nabubuhay pa rin sa sarili. So, mamili ka alin doon sa dalawa. Ilang naman yan eh. Pero itong nakakatakot. Pag hindi mo tinanggap si Kristo, at pag sinabi mong tinanggap mo, alam mo ba kasama yung pagpapabaptize? Balikan ko yung sinabi sa The Great Commission na kalat yung magandang balita hanggang sa ikaapat na dulo ng mundo. At sila na mananampalataya ay mabaptismo sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kailangan ko pa ba explain yun mga magulang at anak? Kung hanggang ngayon nagdadalawang isip ka, knock talaga sa wood. Huwag abutan na pumikit ang mata mo na hindi ka nagpapabaptize. Kung nanonood kayo ng Final Fantasy, paborito ng mga kabataan yan, mayroon part doon, the final destination. Ang final destination ng ating spirit, dalawa lang. Doon sa malamig o doon sa mainit. Mamili ka. Amen? Okay. So, bitin ko walang ibang mamamagitan para sa kaligtasan natin kundi si Kristo. Kaya nga, true, pa sa pamamagitan, merong namamagitan, may mag-uugnay. Laliman natin yung pag-uugnay na yan. Yung pag-uugnay na yan, maugnay ulit tayo dun sa naglalang sa atin. Remember, yung purpose ng bawat isa sa atin, bakit tayo din sa inyong kamukha at kawangis ng ating Diyos. Pang tayo mamahala. So, ibig sabihin, hindi tayo may-ari. Kaya di ba lagi sinasabi pagka namamatay, mayaman ka man, di mo yan madadala sa hukay. Di ko sinabing masama ang yumaman, masama ang magkaroon ng ari-arian. Pero kung ang purpose ng buhay mo is para mapalago lang yan at nalimutan mo na kaya binigayaan ka ng Panginoon with such talent at diskarte, kaya ka yumaman upang gamitin mo yan para sa kaluwalhatian niya. Sa pamamagitan na maglingkod ka. Gamitin mo yung kayamanan na yan upang maikalat din ang magandang balita. Kung at the minimum yan ang hindi mo magawa, ay ngayon nasabi, nilibing ka, di mo yan mabibitbit. Palagay mo kung may 10 bahay ka, pwede ba ilibing kasama mo sa nicho? May mausoleo naman po ako, pastor. Kahit may mausoleo ka, sige, tingnan natin, kahit kotse na lang. Kaya mong pagkasyahin ng 5 kotse sa tinatawag mong libingan mo. Amen? So, si Kristo ngayon, ang ino-offer sa atin, regalo ng kaligtasan upang ang buhay niya na pinakita sa atin, ang maging halimbawa upang tayo
magkaroon muli ng relasyon sa naglalang sa atin. Walang iba kundi sa Diyos Ama. Why? Jesus said to him, sa atin to I am the way, ako lang ang daan. I am the truth, ako lang ang totohanan. I am the life, ako lang ang buhay. No one comes to the Father except through me. So gusto nating magkaroon ng tunay na tagapamagitan upang mabalik yung relasyon natin sa Ama. No other way but through Jesus Christ. Amen? Okay. Ate kasi ang hirap mag-type, Pastor Ruben. Practice lang yan, ate. Salamat din kay ate Manuela Gonzalez. Wow, John 3:16. Hi, ate Jodeline from the US. Alright. So, maliwanag yan. There's no other way, no other truth, there's no other life. Walang ibang daan, pabalik sa Ama, kundi kay Kristo. Walang ibang katotohanan, pinagdaanan ng Panginoon, pang ilatag niya ang katotohanan ng buhay, katotohanan ng batas niya, katotohanan ng salita niya, kundi kay Kristo. At wala ring magbabalik ng buhay mo na parang walang pag-asa, parang hindi ka iniibig kung hindi mo tatanggapin si Kristo except through me. Amen? Alright. Ano naman ang magiging transformation na mangyayari sa atin, Pastor, kapag tinanggap ko si Kristo? Kasi nga, siya ang tagapamagitan. Okay. Number 1, alam mo ba, hindi ka lang child. Kasi kaya mas gusto ko pagka nagtuturo ng tungkol sa pagiging anak ng Panginoon, gumamit tayo ng English version. Kasi sa salitang Tagalog, sa Pilipino, ang anak-anak lang. Sa English, dalawa. Child ka or son and daughter. Pag sinabing child, maliit ka pa, hindi ka mature. Pag sinabing son or daughter, matured ka na. So dito, ginaya na salita ng Panginoon, pag ito, tinanggap mo, kung ikaw ay nagpapiit ng puso, kung ikaw talaga ay tunay na maglilingkod sa akin at ipapagamit ang buhay mo, you will become an adopted son and daughter of God. So, ulitin ko, you will become an adopted son and daughter of God. Sabi sa Ephesians 1:5, He predestined us to adoption as sons and daughters through Jesus Christ. So, paano ka pa rin magiging adopted son and daughter? Walang iba kundi sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Pero ang gusto ko makita ninyo to, ganda ng last part nitong sinulat na to ni Pablo sa Ephesians, according to the good pleasure of His will. So, ibig sabihin, you'll no longer live sa sarili mong pleasure, you no longer live sa sarili mong desire, you no longer live sa sarili mong passion, but you have already given it up to the pleasure of His will. So, hindi mo na sariling kagustuhan, kundi kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo. May mga i-give up ka. Ano yun? Yung mga bagay na hindi naman nagbibigay ng buhay, una para sa iba, pang ikaw ay maging isang maliwanag na tamananampalataya, isang liwanag sa dilim ng buhay ng iba. Bakit po puro iba? Paano yung sarili ko? Kaya nga patay ka na sa sarili mo eh. Palagay mo ba yung mga taong ginamit sa buhay mo, mga nagsalita, tag-akay sa'yo, mga lingkod ng Panginoon, mga tamang tao, di pa ba yan ang mga namatay sa sarili? Kaya nila ginawa, wala naman silang ganansya sa panahon na wala ka. Wala naman silang ganansya nung panahon na parang wala nang gustong lumapit sa'yo dahil wala ka. Wala namang ganansya doon sa mga taong ito na lingkod ng Panginoon at mga nag-akay sa'yo sa mga panahon na nilalayuan ka na ng iba kasi parang wala ka ng kapag-apag-asa sa buhay mo. Galit na galit ka sa mundo. May ganansya ba sila doon? Wala, di ba? Kasi patay na sa sarili. So kung ikaw talagang tunay kang anak ng Panginoon, son and daughter, hindi lang bata, hindi child. Ikaw man din gagamitin ng Panginoon upang maging liwanag sa dilim ng buhay ng iba. Wala kang iniisip na kapalit. Ang Panginoon ba nung tinanggap mo yung regalo ng kaligtasan, di ba lagi natin sinasabi, wala na iba nagmahal sa akin kundi ang Panginoon. O yun naman pala eh. Kaya may mga ginamit siyang tao para iparamdam sa'yo at ginamit niya para mapakita sa'yo na mahal ka pa rin ng Diyos. Sino ka ngayon na nakaahon ka na ang magsasabing sila na lang? O di balik ka na naman sa dati mong buhay. Imbis na maging selfless, naging selfish. So it is no longer your pleasure but His pleasure.
It is no longer your will, but His will be done. Amen? Yan ang tunay na adoption as son and daughter of Christ. So, yan ang unang-unang indicator ng transformation sa buhay mo. Are you a son and daughter? Amen? Pangalawa, sabi rito, be filled with the fruit of righteousness. Punta sa Philippians 1:11. Sabi dito, having been filled with the fruit of righteousness, which comes through Jesus Christ for the glory and praise of God. So ano yung pangalawa? Nawa ikaw ay mapuno ng ng bunga ng katwiran. Kaninong katwiran? Di mo na sariling katwiran, katwiran ng Panginoon. Okay? Gusto ko, himayin natin yung tatlong salita rito ha. Be filled, fruit, and righteousness. So ano yung be filled? Kakumpletuhan mo na yung katwiran ng Diyos, di mo na kailangan humanap ng sarili mong katwiran para makumpleto ang buhay mo. Bakit importante yung meron kang kasapatan ng kakumpletuhan sa katwiran ng Panginoon? Alam mo ba mangyayari sa'yo? Wala ka na maraming hahanapin pa. Bigyan ko kayo ng example. Nakita ko kasi dito si Kuya Ben, ang mga Vergara. Hi, Ate Judy. Nakita ko rin si Benjo. Nakita ko kanina, tinag si Kuya Benny. Naalala ko kasi minsan way back nung nandito pa si Pastor Bennett, si Pastor Lydia. Yung kwento nila sa akin na alam mo, bro, brother pa ako nun eh. Nung sa lumang buhay namin, sabi nila, lalo si Pastor Lydia, dapat upkeep yung maintenance ko sa bahay ko. Okay? Kaya nangyayari, maraming oras sa buhay niya na nauubos para lang napakaganda ng pag-upkeep o maintenance. Okay? Ng kanilang bahay. Why? Kasi nga sa lumang buhay natin, ang basihan natin para makitang maganda ang buhay mo. Ang ganda ng upkeep mo. Hindi ko sinasabing maging burara kayo. Wala ko sinasabing ganun. Kundi, so ibig sabihin, yung natitira mong oras na pwede mo ialay sa Panginoon, naubos lang yan para lang maging cute yung bahay mo. Ayun po yung diretsuhan yan. Pero later on, sabi nga ni Kuya Bennett, ni Ate Lydia nun, mga pastor sa Arizona ngayon, sabi nila, umabot sa pagkakataon na sobrang napiit ang puso namin sa gawain ng Panginoon sa buhay ng ibang tao. Naging secondary na lang kung ano yung upkeep ng bahay namin. Mas naisip namin bitawan yung saglit. Mas mo focus kami para sa buhay ng iba na makilala yung Kristo na kilala namin. Yun ang ibig sabihin dito, may kasapatan ka na. So, check mo ngayon ang puso mo. Anong kasapatan mo? Ang magamit ka ng Panginoon para ipakilala sa iba o ang kasapatan mo, ang definition pa rin yan. Ay, teka muna, di mo na ako sasama sa gawain kasi gagastos dun eh. Gusto kong bumili ng bagong car. Di po masama magkaroon ng kotse. Pero ang tanong, bakit ka bibili kung meron ka pa? Kasi 3 years old na po eh. 3 years old pa lang yung car mo, gusto mo na bumili ng bago. Okay, sabihin kasi na iba, hindi kasi pag ang maintenance, ganyan, okay lang po yun. Sige, kung meron kang biyaya ng Panginoon, binigyan ka na makapagpalit. Sige, tuloy mo lang. Pero kung ito ay magiging hadlang para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon upang maipakilala mo siya sa iba, doon ako may question. Amen? So, may kasapatan na ba ang katwiran ng Panginoon sa buhay mo? Hindi po natin sinasabi dito na maghirap ka. No. Alam mo ba lalo sa lumang tipan na naman naghirap na lingkod ng Panginoon, balikan ninyo. Lahat sila pinagpala. Hindi natin sineselebrate ang kahirapan. In fact, ang kahirapan, gawa ng kaawa yan. Why? What is the root of all evil? Greed. Because of the love of money, mas malalim na ugat dyan, greed. Dahil sa greed ng iilan na biniyayaan ng Panginoon ng diskarte, ng katalinuhan, ng karunungan, kinorner nila yung resources na hindi naman nila pag-aari pag bumalik ka sa salita ng Panginoon. Kundi lahat tayo tagapamahala, kinorner nila yon at the expense of others. At ano nangyari? Yung mga kinakapos, nabuhay ngayon sa kultura na lagi na lang nakahingi. Kaya pansinin niyo, paulit-ulit yung nangyayari sa lipunan natin for thousands of years. Sorry, nagda-digress ako kasi ang gusto ko makuha ninyo rito, hanggang saan yung kasapatan mo? Ang magde-define ng kasapatan mo nito, walang iba, kundi yung katwiran ng Panginoon.
Are you filled with the fruit of righteousness? At bakit siningit dito ni Pablo yung salitang fruit? Hindi po ibig sabihin yan may bunga. Kaya minsan, huwag kayo magre-rely lang pag nagbabasa kayo ng Bible. Kung seryoso po talaga kayo na lumubog sa salita ng Panginoon, balikan ninyo yung mga original na salita kung ano yung pinagamitan para makuha ninyo yung konteksto. Ang ginamit na salita dito ni Pablo, nung ginamit niya yung salitang fruit dito sa Griego, hindi para magbunga, kundi ikaw ay bunutin na parang bunga. So, ibig sabihin may bubunutin sa'yo para mapalitan ang katwiran ng Diyos. Ano yung bubunutin doon? Walang iba kundi sariling kagustuhan. Dahil yung sariling kagustuhan ang magde-define ang sarili mong katwiran. Gusto mo pa rin ba you do what is right in your own eyes or you do what is right in the eyes of God? It is our choice. Hindi yan i-violate ng Diyos. Pero pagka ay nag-declare, Lord, it is no longer I but the Christ who lives in me. So ang tanong ngayon, magpapabunot ka ba? Will you allow the Lord to pluck out like a rotten fruit yung luma mong pagkatao upang palitan yan ng pagkatao ni Kristo? Dahil pag pinalitan yan ng pagkatao ni Kristo, magbabago ngayon yung definition mo anong ibig sabihin ng fulfillment, kaya filled. Kung dati ang fulfillment mo, dapat laging 5 kotse ko at lahat yun dapat di magtatagal ng 3 taon. Magbabago ngayon yan. As long as nagagamit ko at efficient pa naman yan, mas uunahin ko gamitin ang resources ko para sa buhay ng ibang tao. Again, don't get me wrong, hindi ibig sabihin dito na ibigay mo ang lahat. Magbigay ka rin ng pagsasalang-alang, lalo na kung may pamilya ka para sa pamilya mo. Ang sinasabi ko rito, ano ba ang definition mo ng contentment at fulfillment? At babalik ako doon sa katulad ng mga nakakausap ko sa mga counseling. Kinausap mo ba ang Diyos? O kinausap ka man lang ng Diyos? Kung ano ang pinapagawa niya sa'yo para maintindihan mo at ma-determine mo ano ang level ng kasapatan at contentment mo. Kasi until such time na hindi mo nagagawa yan, babalik at babalik ka na ang magiging definition mo ng feeling is not the righteousness of God, but your own righteousness. You need to make a choice. Magpapabunot ka ba o hindi? Kaya lagay mo dyan sa chat box, Lord, handa na akong bunutin ang sarili kong kagustuhan. Kung gusto mo ng English, Lord, I'm ready to pluck out my old life. Amen? At di mo yan magagawa. Masakit yan. Kung hindi mo kasama si Kristo. Ayan na naman, no? Which comes. Kailan dadating yan? Through Jesus Christ. Amen? Third, ano yung pangalawa natin? Katwiran. Pag nalakaran mo yung katwiran ng Panginoon, sinimula mo yung proseso na lakaran mo yung katwiran niya, alam mo ba habang tumatagal, you start building up confidence o trust o pagtitiwala sa Kanya. Sabi dito ni Pablo again sa 2 Corinthians 3, for such is the confidence we have towards God. Nung simulan mo lakaran yung katwiran niya. At alam mo ba, again, hindi mo yan magagawa kung hindi mo kasama si Kristo. Such is the confidence that we have towards God sa pamamagitan through Christ. Kaya sa journey natin, kasama mo lagi. Kaya it's a Christian journey, kasama mo lagi ang ating Panginoon. Amen? Hey, so tignan natin dito. Lord, I'm ready to pluck out my old life. Salamat kay Ate Yogi, kay Mami Rose. Salamat din kay Ate Susie. Yan. Talaga, ready na kayo. Magpabunot. So alam na ninyo, saan kinuha yung isa dun sa 4 na B ng The Hub of Christ. Lagi binabanggit ni Pastor Dom at Pastora May. Ang magpabunot, magpabinat, magpabanat, magpabatak. Amen po. So, yung fruit dito is to be plucked out. The third naman na magiging consequence nito, tinatawag nating confidence. So habang nilalakaran mo yung katwiran ng Panginoon, habang ginagawa mo yan, kahit masakit, maiibsan yung sakit. Alam mo kung bakit? Matuto kang magtiwala sa Diyos. At habang nagpapaubaya ka sa Diyos, nasasaluhin ka niya. Dahil naniniwala ka sa pangako niya na sinabi niya kay na Joshua nun, I will never leave you nor forsake you. Yung trust level mo kay Lord, pataas ang pataas ang pataas. Yung dimension niya, paangat ang paangat ang paangat. Kaya in God, you trust. Amen? Amen. Sige.
Bakit importante ang confidence and trust? Kasi ang confidence and trust, ang building blocks, yan yung parang bakod na nagpapatibay, kaya building blocks ng pananampalataya. Amen? So habang tumitibay, umaangat, tumataas, yung building blocks na yan of confidence and trust sa Panginoon, tumataas ngayon ang pananampalataya mo. Kasi ang pananampalataya, ibig sabihin pagpapaubaya sa Diyos. Ganun nakatindi yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya magkakaroon ngayon ng fulfillment yung pangako niya na binigay pa niya ng panahon pa ni Joshua, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Amen? Alright. So, lagay mo dyan sa chat box, Lord, I'm giving my full confidence in you. Ayan. Gusto mong Tagalogin, Lord, binibigay ko ang buong pagtitiwala sa iyo. Amen? Sige. Number 4, kaapat, we have peace with God. Ibig sabihin niyan, dahil una, di ba, you are now an adopted son and daughter. Ang tindi na ng level of maturity mo sa pananampalataya. At ano sukatan niyan? Nilalakaran mong katwiran niya. At dahil sa patuloy na paglakad mo sa katwiran niya, paangat ng paangat ang confidence mo, ang pagtitiwala mo sa Kanya. At alam mo ba, habang tumataas ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya, makikita mo sa buhay mo, yung dating magulo, dahan-dahan, nagkakaroon ng kapayapaan. May nagbago ba sa gulo sa paligid? Hindi. Ganun pa rin. Magulo pa rin paligid. Huwag ka na umasa maayos ang paligid mo. Hindi naman ikaw makakapagpabago niyan. Alam mo ba, magkakaroon lang ng tunay na eternal peace. Hindi yung eternal peace na namatay yung katawan mo. Yung totoong eternal peace na galing sa Panginoon kapag ang Panginoon bumalik na. Amen? So, gone are the days of managinip ka, babaguhin mo yung mundo. Di mo mababago mundo. Baguhin mo yung puso ng tao. Magpagamit ka. Paano may mga ginamit ang Panginoon sa buhay mo kaya napihit ang puso mo. Magpagamit ka sa Diyos upang mapihit ang puso ng iba. Amen po. Kasi kung umasa ka na babaguhin ko yung sistema, babaguhin ko yung paligid, ay naku, umasa ka pa rin sa sariling lakas ng tao. Again, don't get me wrong. Ibig mong sabihin niya ba niya, Pastor, di tayo sasamang sa mga gawain na matulungan natin yung physical at material na pangangailangan ng mga kapatid natin? Hindi. Tutulong pa rin tayo. Pero kaya natin ginagawa yun para ma-bridge yung gap. Tagapamagitan din tayo parang si Kristo upang hindi lang mapunuan yung kanilang physical at material, kundi makilala nila yung Kristong nakilala natin. Amen? Okay. So, balik tayo rito. Nagkaroon ka ngayon ng kapayapaan. Therefore, sabi sa Romans 5:1, having been justified by faith. So, napansin ninyo, you are now justified by faith. Bakit nagkaroon ng justification? Nung tinanggap mo yung gift of salvation, okay, nagkaroon ngayon ng justification, yung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya, hindi mo na kailangang ikaw mismo yung magpapako doon, kundi ang ipapako doon, yung luma mong kalikasan, yung luma mong buhay. And because of that justification, okay, na nangyayari lang, dahil nanampalataya ka, wala kang inambag, nilakaran mo lang, yun ang partisipasyon natin, tayo magdesisyon, na bitawan natin yung sarili nating katwiran, at nilakaran mo yung katwiran ng Panginoon, at tiwala ka ng buo sa Kanya, kakaroon ka ng tunay na kapayapaan. We have peace with God. So, hindi ka lang at peace with yourself, hindi ka lang at peace with what's happening around you, hindi ka lang at peace with others, especially those who doesn't love you or you have a misunderstanding with, kundi ikaw mismo may kapayapaan ka sa Panginoon. Amen? Pansinin mo na naman, paano na naman in-ending ito ni Pablo? Through our Lord Jesus Christ. So, maabot ka na sa ganyang dimension, sa ganyang kataas na level, ang tindi ng kapayapaan mo because of your confidence in God. It's not because of your effort. It's through our Lord Jesus Christ. Ano effort mo dito? Magdesisyon ka lang. Amen? So, lagay mo dyan sa chat box, I am at peace with God. Yan. Sige. Lagay nyo dyan, I am at peace with God. Yan. Salamat sa mga makikinig sa atin. Sige. Panglima, dahil may kapayapaan ka, may clarity ngayon sa pag-iisip mo. Alam mo ba, yung clarity na yun sa pag-iisip mo at dinis ng puso mo,
Diyan ngayon bababa yung tinatawag na tunay na karunungan ng Diyos. Ano sabi sa Romans 16:27? To the only wise God through Jesus Christ be the glory forever. Amen. Gusto mo makuha yung tunay na karunungan galing sa Diyos? Daan na may proseso na yun. Karoon ka ng tunay na kapayapaan sa pag-iisip. Karoon ka ng malinis na puso. Dalisay na puso. There's purity in your faith. Anong mangyayari? Magugulat ka. Wow! Parang tumalino. Alam mo kung bakit? Una, naging lubog ka sa salita ng Panginoon. Pangalawa, nawala yung pangungontra mo dun sa salita ng Panginoon. Kasi binitawan mo na yung sarili mong kagustuhan eh. Dahil always remember, 90% of the time, yung kagustuhan ng Diyos, kontra yan sa sarili mong kagustuhan. Balik kami sinabi sa Santiago, ang karunungan ng mundo, kahangalan sa mata ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos, kahangalan naman sa mata ng mundo. Hindi talaga yan pwedeng pagtagpuin. Amen? Kaya pag binitawan mo na yung di ko sinasabing huwag ka mag-aral. Minsan nagkakamali tayo dyan. Yung interpretasyon, napaka-absolutist tawag natin dyan. Hindi po ibig sabihin huwag ka mag-aral. Mag-aral ka, knowledge yan. Pero once na nakuha mo ngayon yung kaalaman, ang importante ngayon dito is magkaroon ka ng karunungan ng Diyos. Pero alam mo ba kulang yan? Ano yung tagapamagitan dyan sa gitna? Tinatawag na tunay na pangunawa. Naalala ko lang yung pinost ni Pastora May na I think tinuro ni Pastor Dong sa mga kapatid natin sa Firstborn Church dyan sa Melbourne a while ago. Ang ganda na sinabi niya, tinuro ni Pastor Dong dun eh, na hindi lahat ng may kaalaman nakakaunawa. Totoo yun. Kasi matalino ka sa mundo, may kaalaman ka. Pero yung karunungan naman ng Diyos, dahil mas importante yung karunungan ng Diyos, dahil yun ang magbibigay ngayon sa'yo, okay, ng tamang mindset, tamang pag-iisip, kung paano mamahala na ayon sa kanyang katwiran. Pero hindi mo yun magagawa kung walang tagapamagitan sa gitna. Ano yung tagapamagitan doon? Yung tinatawag na pangunawa. Kaya di ba, wisdom, understanding, and knowledge. You cannot just have knowledge. You cannot just have wisdom. Kasi useless yung wisdom ng Lord niyan. Mangyayari dyan, memorize mo lang. Theologically, magaling ka. It sounds like alam mo yung principle. Pero kamusta yung puso mo? Kasi lahat ng yan has something to do on how you're going to manage the condition of other people's heart. Paano mo magagawa if you don't even at the very least empathize with them? That's where understanding heart comes in. Kaya hindi lahat na may kaalaman, may pangunawa. Matuto kang muna umunawa sa iba. At pag natutunan mo umunawa sa iba, lalawak ngayon yung pananaw mo sa pamamahala, doon ngayon papasok yung karunungan ng Panginoon. Kaya mukhang tatalino ka talaga. Hindi ka lang tatalino. Madunong ka pa, sabi nga ng mga Tagalog, to the only wise God. Kasi the true wisdom only comes from God. Bakit ito importante? Naalala mo yung una natin pinakita kanina, bakit dumating si Kristo? To build and transform us. Tama? Ano ba yung binubuo rito? Ikaw at ako. Ano ba tayo ngayon? Buong pagkatao natin. Hindi na yung simbahan ba to? Dahil ang bagong templo, ang buhay na tao, ikaw at ako. Tama? So, kung tayo ngayon yung buhay na templo, so tayo ngayon yung ibinubuo. Tayo yung nire-rebuild. Bumalik tayo sa Proverbs 24:3. Ano sabi sa Kawikaan? A house is built by wisdom. Ulit. A house is built by wisdom. Paano mabubuo yung pagkatao mo? Hindi lang dahil sa puro pag-ibig. Alam mo, pag puro pag-ibig at pangunawa, kakapusin yan. Nakaka-addict yan. Yung hinihimas mo lagi, nakaka-addict yan. Sino dalawa. Nakaka-addict yung hinihimas. Kasi aasa na lang yan na hinihimas. Nakaka-addict din yan sa nangihimas. Dahil ang naging sense of fulfillment niya, hindi mapihit ang puso, kundi manghimas. Wrong. Ano yung pet? Hinihimas mo. Tao yan, hindi yung pet. Amen. Alam ko, may nasasaktan na naman. Ganyan po talaga salita ng Diyos kung di natin ilalatag na maliwanag. Amen. So, sabihin mo dyan, kahit masakit, okay lang, Lord. Yan. So, tama na yung sobrang panghihimas. Di ko sinabing wag. May tamang panahon, may tamang season sa paghihimas. May tamang panahon na dapat matuto. At madalas ang tao natututo sa pamamagitan ng pagkakadapa. That's the true wisdom. Kaya tignan mo yung Diyos, di ka niya pakikialaman hanggat hindi ka willing.
Kung wala yung W, kasi iling ka ng iling, hanggat di ka willing, di siya makikialam. Hands off. Chat box, kaya mo pa ba? Sabi mo dyan, Pastor, kaya ko pa. Yan. Sino pa ba yung mga nandito? Hello, Kuya Sam. Pagpalang hapon din sa'yo. Yan, salamat Ate Weng. Sabi ni Ate Weng, kahit masakit, na-correct naman po kami, Lord. Eh, ganyan talaga. Basta huwag kang lalayo. Okay, sino pa? Ate Sally, yan, Ate Yogi. Okay, so, nadahanan na natin. Gusto nyo mabalikan ulit natin? Number 1, adopted ka. Number 2, nilakaran mo yung righteousness ng ating Panginoon. Number 3, have confidence with God. Trustworthiness yun. Because of that trust that you have with the Lord, okay, mag-i-improve din yung kapayapaan mo with God. So, dahil may kapayapaan ka, nagkaroon ka ngayon ng kaliwanagan sa pag-iisip, nagkaroon ka ng purity at dalisay na puso. Diyan ngayon papasok yung wisdom ng Panginoon kasi bukas na bukas ka. You're ready to absorb. At alam mo ba, importante yan? Because the wisdom of God will enlighten you with these insights. Ano yung insights? Pansinin mo, dalawang salita yan, in tsaka sight. Kasi nasanay tayo kung ano yung nakikita sa paligid. Naalala si Thomas, di ako maniniwala at di ko nakikita yung butas ng kamay niya. To see is to believe. Pag umasa ka kung ano yung nakikita mo sa external, hindi po yan wisdom. Ang tawag dyan knowledge. Amen? Pag sinabing insight, yan yung mata sa loob mo. That's the eyes in your spirit, the eyes in your heart. Yung tinatawag sa Ephesians 1:18, the eyes of your understanding. Pag yan nabuksan, at nakikita mo ngayon yung nangyayari sa paligid mo, nakikita mo yan hindi sa mata ng isang tao na matalino sa mundo, kundi mata ng isang mahabagin, mapagmahal, ngunit makatarungang Panginoon, magbabagong perspective mo. Yan ang tunay na insights. You don't see it do sa 5,000 feet level hanggang 30,000 feet level, nakakayanan ng tao, but you see it way beyond the atmosphere. Nakikita mo ngayon yung nangyayari sa sanlibutan. Kasi di mo na tinagamit yung salamin ng tao, ginagamit mo na ngayon, salamin ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng insight. Kailan mangyayari yan? Wisdom of God. Kaya kung handang-handa ka, tapos wala na yung sakit na yon, patay ka sa sarili mo, naglingkod ka sa Panginoon, grabe. Ano pangako niya sa Daniel 12:3? Those who have insight will shine like the glow of the expanse of heaven. Pag tinagalog mo to, lahat na meron, ng paningin na meron ako, paano yung pananaw ko, nakikita ko larawan sa sanlibutan, sabi ng Panginoon, magliliwanag ka sa gitna ng dilim ng kalangitan. And those who lead the many to righteousness. At alam mo kung bakit? Dahil maliwanag ka na para kang bituin like stars forever and ever sa gitna ng dilim, marami ngayon ang susunod sa'yo dahil sa liwanag na bitbit mo. At dahil sa liwanag na bitbit mo na yan, dadalhin mo rin sila sa katwiran ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito. Kaya hindi na talaga ganansya to para sa'yo. Kundi ikaw ngayon, na-live out ang purpose mo.
Sa tamang pamamahala ng Panginoon, may-ari ka ng negosyo, pero kaya ka nagninegosyo hindi lang para kumita ng kumita, kundi kaya mo pinapalago yan dahil nakikita ngayon yung liwanag ng Diyos sa buhay mo. Kaya ka napopromote sa trabaho mo dahil nagkaroon ka ng ugaling langit na kaakit-akit, na hindi ka nagiging mareklamo, na ginagamit mo ngayon yung mas malawak na pasensya, ginagamit mo ngayon yung empathy at tamang pangunawa sa iba. Kaya sa pagdating sa pamamahala, nakikita ngayon ng mga tao, ibang klase ang pananaw mo kung paano dumiskarte at paano ayusin ang mga problema. Dahil alam mo ba, pag sinabing management, pag sinabing tagapamahala, problem solving pa una-una dyan. Kasi nga, fallen talaga ang nature ng mundo. Kaya tayo ginawang tagapamahala. Number one na gagawin ng tagapamahala. Hindi ka tagapamahala kung hindi ka marunong mag-solve ng problem. Kaya naalala niyo yung Jesus is the greatest problem solver. So, kung tinuro niya sa atin paano maging problem solver, anong ibig sabihin nun? Ano sabi sa 1? Ikaw man din kaya mong gawin ang mga nagawa ko at higit pa dyan, sabi ni Kristo. So, kung si Jesus is the greatest problem solver, then, ikaw at ako, pag nabuksan ang insight mo ngayon, grabe, you and I can become the greatest problem solver because we have the Christ in us. And you will become parang bituin sa gitna ng dilim. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag na ninyong panaginiping mababago niyong kadiliman ng mundo, madilim na ang mundo. Mas-stress ka lang pagka di mo natanggap yan. Ay, ang daming kurap. Ay, ang daming ganito. Eh, totoo yung kurap talaga. Kaya ka na-stress eh. Di mo yan mababago, Diyos lang. Kaya natin baguhin, magpagamit tayo pang mapihit ang puso ng ibang tao. By becoming a star bituin na may liwanag ng Panginoon. Amen? At anong gustong outcome ng Panginoon? To lead the many to righteousness. Kung paano tayo binitbit papunta sa katwiran ng Panginoon. Nawa yung liwanag na bitbit natin, magamit din yon para maakay sila, magliwanag ang madilim nilang daan upang makita din nila yung tamang daan, yung katwiran ng Panginoon. The way na nakita natin, the way na nilakaran natin. Amen? Right. Ngayon, paano ngayon magiging makabuluhan yung tinatawag na shyness, lightness, pagiging bituin natin sa gitna ng dilim? Bagong buhay. Your new life will shine and shed light over the darkness of our people's lives. Yan po yung expanse of the heaven, yung kadiliman. Yung kadiliman na yan, hindi po yung brown out. Hindi yon, yung dilim ng buhay ng ibang tao. So, magagamit ka ba para magsilbing bumbilya, magsilbing lampara, magsilbing kandila ng Panginoon upang yung dilim na nakikita nila ngayon sa puso nila, magkaroon ng liwanag para makilala nila na mas malalim yung Diyos na nakilala natin. Malakaran din nila yung katwiran, ma-adapt din sila bilang anak. Magkaroon sila ng tunay na pagtitiwala, magkaroon sila ng kapayapaan. At nawa, panalangin ko, kung ano yung merong karunungan na binigay sa iyo ang Diyos dahil naging bukas ka sa tunay na salita. Yan din ang mangyayari sa mga tao na nilagay ng Panginoon sa puso mo at sa puso ko na nasa dilim ngayon, na mawala sa karimlan dahil sa liwanag ng buhay ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Saan makikita yan? New life natin. So, kaya kami salvation. Now it makes sense yung title natin. Kaya kami salvation dahil magdadala ka rin ng bagong buhay. Pasok ngayon tayo doon sa second verse natin ngayon for this afternoon. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, this person is a new creation. The old things pass away. Behold, new things have come. Okay? Himayin na ngayon natin to. Pastor, ano ba yung bagong buhay na yan para ako ay maging isang bituin na nagniningning sa gitna ng dilim? Wow! Hindi ka yung katulad ng pelikula ni Sharon, bituing walang ningning. Ikaw ay may ningning. Amen? Amen. Oh, hello, Ate Minnie Estrada. Gusto ka? Simulan natin dito sa therefore, if anyone is in Christ. Ang ibig sabihin ng anyone is in Christ, having been like Christ. Ano yung having been like Christ? Hindi na ikaw ang susunod, kundi yung Kristo nasa puso mo. Yung tinatawag ng mga iba nating kasama rito na galing pa sa mga lumang ministry, yung ugaling langit na kaakit-akit, ito yun. Hindi mo pinipilit yung ugali ni Kristo dahil yan ay nagiging part na ng pagkatao mo.
Yan ang ibig sabihin ng anyone is in Christ. Hindi dahil ay, member ako ng church. Wrong. Member ka nga ng church, sa pangit naman na ugali mo. Member ka nga ng church, pag linggo ka lang banal. Pag lagpas sa linggo hangal. Hindi po yan yung anyone is in Christ. Amen. Pag sinabing anyone is in Christ, you are having been like Christ. Pag nakita ka, para nakita na si Kristo sa buhay mo. Amen? Okay. Kasi, ang sabi rito, if anyone is in Christ or having been like Christ, this person is a new creation. Pasukin natin ito salitang new. Ang ginamit na salita dyan ni Pablo ay kainos. Ang ibig sabihin ng kainos po is fresh and shining. Wow! Presko, nagniningning. Minsan tawag natin yung blooming. Naalala niyo yung sinasabi nung kasi katataas lang ng Pebrero, no? Pagka ikaw ay may bagong iniibig o kaya ikay bagong iniibig, wow, may bagong jowa. Wow, bakit ka blooming, sister? Yan. O di kaya may asawa ka, tapos yung asawa mo galing sa abroad, dumating yung asawa mo ngayon dito, wow, nagniningning ka, blooming ka. Ito yon, kainos. You have the same face, you have the same body build, pero yung aura mo, kitang-kita. Ang tindi ng kasayahan at kagalakan sa puso mo. Bakit? Kahit alam ko ang dami problema, pero bakit shining ka pa rin? Bakit blooming pa rin ang itsura mo? Bakit parang fresh ka pa rin? Parang hindi ka nilulukob ng problema. Yan ang new creation. Kaya ka nagliliwanag. Kahit di ka nagsasalita, na-attract ngayon yung mga tao sa aura mo. Bakit? Kasi it is no longer you, but the Christ who lives in you. Yun ang nagbibigay ng liwanag sa iyo. Kainos. Amen? Kaya new. Yan ngayon yun. Yung word na creation dyan, kitaisis. Ano ibig sabihin ng kitaisis sa Grego? Original design. So pagdikitin natin yan, na-attract ang tao sa'yo dahil nagliliwanag ka, blooming ka. Bakit ka nagbo-bloom? Hindi dahil sa temporary things, hindi dahil sa may bago kang karelasyon, may mas malalim na dahilan. Ano yun? Ikaw ay bumalik sa original na disenyo ng Panginoon sa buhay niya. Ano yun? You are now back to the image and likeness of God. Bakit ako bumalik? Ayun, no? If anyone is in Christ. So pag si Kristo ngayon ang nanahan sa'yo, pinabayaan mo si Kristo ang mabuhay sa'yo. Yung pinagdaanan natin proseso kanina sa adopted son and daughter, nagkaroon ka ng righteousness, confidence, peace with God, and the wisdom of God. Maiintindihan mo ngayon, eto pala ang purpose ng buhay ko. Kung bakit binalik ako ng Panginoon. Kaya nga, repentance ang isimula eh. Nagbabalik loob. Yung kalooban natin, yung puso natin, yung buong pagkatao natin, nagbabalik sa Diyos. Upang yung purpose sa buhay natin, magampanan natin. At pag ito naintindihan mo, kaya pala uniquely and wonderfully made ka, kaya pala napaka-valuable mo sa Panginoon, di ka ba naman magiging fresh at shining? Na kahit may problema sa paligid mo, hindi ka pwedeng matinag. Yes, sinasolve mo yung problema. Pero hindi ka tulad ng dati na lagi ka na lang madedepress, madali ka na lang mawala ng loob. Kundi ngayon ang nakikita ngayon sa iyo, liwanag ng Diyos. Regardless kung ano yung circumstances na buhay mo. Why? Kasi naintindihan mo na ngayon yung purpose mo, kaya bumalik ka sa design ng Panginoon sa iyo. You are His image and you are His likeness. Yan ang ibig sabihin ng new creation. Amen? Pumunta ngayon tayo sa susunod na statement dito, yung all things passed away. Pag sinabing passed away, ang ibig sabihin, ang ginamit na salita dyan ni Pablo ay parelkomai, ibig sabihin put aside. Ang akala kasi natin, yung lumang buhay natin, lumang pagkatao natin, yung ipinako sa krus, that's it. Wrong. You are forgiven, but what happened in your life will never be forgotten. Alaala yan. Parang sugat yan eh. Pag nasugatan ka at may peklat ka, maalis ba yun? Hindi. Pag nakita mo yung peklat, ay, ito pala yung peklat ko no, kasi hindi ako sumunod sa magulang ko, kaya nadapa ako. So, andyan pa rin yung alaala na yan. Isinantabi mo lang. Ngayon, ano yung mas malalim dyan? Mag-ingat ka. Hindi ibig sabihin you're a new creation. Wala kang tendency na mag-backslide ka o bumalik sa lumang buhay. Hindi yan all things passed away na nasa likod mo. Kundi yan ay nasa tabi mo lang. Remember, peklat yan. Kung nasugatan ka dito sa kamay mo at braso mo, andyan pa rin yung peklat. May alaala pa rin yan. Paano yung interpretasyon mo ron? Lesson na ba yan na hindi mo pagsunod kaya hindi na mangyayari? O alaala pa rin sa'yo na, na-survive ko naman to eh. Siguro kahit masugatan ulit ako dito sa kabila,
kakayanin ko pa rin. Ayan na naman ang sinasabi ko, nagbalik ka na naman sa sarili mong effort, sa sarili mong pag-iisip. Bumalik ka na naman sa sarili mong katwiran. Tama yung pangangatwiran. Kung dito nga, nag-survive ako, ano ba naman yung dito sa kabila? Hindi na ba naging lesson learned sa'yo to? Na wag mo na sugatan ang sarili mo ulit? Sample, nasugatan ka na sa maling relasyon, papasok ka na naman ba sa mali? Sample, pumasok ka sa maling trabaho, maling negosyo na naglayo lang sa Panginoon. Ngayon nasa Panginoon ka, babalik ka na naman sa gawain, sa trabaho, negosyo na maglalayo ulit sa iyo sa ugnayan mo sa Panginoon. Kaya yung sugat na yan, nandyan yan. Paalaala yan sa iyo. Kung paano mo ngayon lalakaran yan at magdidesisyon ka, kung uulitin mo hindi, desisyon mo yan. Kasi hindi yan nasa likod, nasa tabi mo lang. Put aside. Kaya di ba naalala niyo sa mga pelikula kapag may desisyon na ginagawa isang tao at alam niyang mali, dalawa yung nagsasalita, ani nasa kanan, anghel, ani nasa kaliwa, demonyo. Yan din yun. Yung lumang buhay dahil yan ay mala-demonyo, nasa tabi mo lang yan. Magsasalita at magsasalita yan. May boses pa rin yan. Ang tanong, sinong boses ang pakikinggan mo? Yung lumang katwiran o yung katwiran ng Diyos? Amen? Pag sinabing all things, hindi po yan yung mga nagawa mo. Ang ginamit na word po dyan ni Pablo is archaios. Ang ibig sabihin na archaios sa Grego, ibig sabihin po ng archaios, primal or animal instinct. Ano yan? Malahayop na kalikasan. Ano ba yung malahayop? Pag sinabing primal or animal instinct, kapag ka naipit ka sa isang sitwasyon, ang unang-una mong iisipin, survival mo. Mali ba yun? Depende. Kung ang survival mong iniisip mo para sa ikapapahamak ng iba, doon may mali. Bakit naman mali, Pastor? Balikan mo, ano yung dalawang utos ni Kristo? Di ba sabi niya, in-encapsulate ko lang ang utos ng Panginoon sa dalawa. Sabi na, ang utos ng aking Ama. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Ano po yung pangalawa? Mahalin mo iba, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So ngayon, pag naipit ka sa sitwasyon, ayaw mo malaglag ka, di bali ng matro under the bus, di bali ng ikapahamak ng iba, wag lang ikaw. Yun yung tinatawag na you love yourself more than others. Kaya sabi ng Diyos, love others as you love yourself. Pag ganyan pa rin ang puso mo, animal instinct yan. Lahat tayo prone dyan. Anong pinakamasarap, pinakamadaling temptation ng kaaway para bumigay tayo dyan? Balik kayo kay Adam at Eve. Ano sabi kay Eve? Pag kinagat mo yan, pantayin na kayo ng Diyos. Pag kinagat mo yan, di mo na kailangan magpaalam sa Kanya. Naglilingkod naman ako sa Diyos May nakausap akong isang lingkod, sabi sa akin, Pastor, ganito yung gagawin ko, ganito yung gagawin ko. Ba, ang ganda ng mga ginabalak mo, Pastor. Itong huli kong tanong sa kanya, Pastor, kinausap ka ba ng Diyos, yan talagang gagawin mo? O archaios lang yan? Primal instinct lang yan dahil diyan ka komportable, tingin mo diyan ka magaling, kaya yan at yan ang gagawin mo. Kasi kung ganun, ibig sabihin nun, bumalik ka sa luma mong pagkatao. Ang tawag doon, primal instinct. Ang tawag doon, didiretsuhin ko na, animal instinct. Kasi comfort mo yun eh. So, tinanong mo ba ang Diyos kung yan ang pinagagawa niya? O isinantabi mo ang Diyos, ang nanguna na naman, what is convenient for you? Yan ang yun ang archaios. Mga dati nating malahayop na ugali at gawain. Pag sinabi malahayop, hindi lang po ito yung para kang hayop na wild Ibig sabihin dito, katulad ng sinabi ko sa inyo, ano yung comfortable sa iyo? Halimbawa, sa isang ahas, komportable ba sa isang ahas, ilagay mo siya sa isang lugar na hindi madamot, walang tanim? Hindi, gusto niya may natataguan. Kaya nga ahas eh. Amen? O, ang isda ba, mabubuhay ba yan pag nilagay mo sa lupa? Hindi. Bakit? Sanay siya dun sa merong tubig. So, kung saan siya mas komportable, saan mas convenient, andun siya. Ngayon, ikaw at ako bilang tunay na mananampalataya sa Panginoon, lalo na kung naglilingkod ka, you will be placed
most of the time, in situations and probably even places, na kung gagamitin mo logical mind mo at gagamitin mo yung sarili mong will, para kang pinahihirapan kasi inaalis ka sa tinatawag na convenient and comfort zone mo. At pag sinabing convenient and comfort zone, hindi lang po yan environment. It's all about the mind. Amen? Kaya, if di ka makakalaya sa pag-iisip na to, tawag ng patay kang bata ka. Katulad ni Kristo, pwede naman niya sabihin sa Panginoon, di ba akong bugtong mo anak, ako ang Prince of Peace. Ako na nga yung upo sa kanan ng trono mo at ibibigay mo pa ang trono sa akin. Bakit kailangan kong bumaba dun sa lupa at ako ang tumanggap ng pahirap na dapat ang nagbabayad, yung tao na nagdesisyon na ipagpatuloy yung pagiging makasalanan? Natanong na ba natin sa sarili natin yun? Pero hindi, tinanggap pa rin niya. Kasi hindi niya ginamit na dahilan yung pagiging persona niya na bahagi siya ng Diyos na ating tinitingala para hindi niya batayan kung ano yung dapat tayo ang nagbayad. Para ipakita niya sa atin kung nagawa niya na siya yung nagkatawang tao, kaya mo rin baguhin ang buhay mo. Kaya mo rin palitan kung ano yung lumang buhay mo. At binigyan ka pa niya ng opportunity. Anak, sama mo sa krus ko yung luma mong pagkatao. Yung luma mong animal instinct, yung luma mong arkayos, yung malahayop na ugali at gawain mo. Dahil hindi yung resulta ng pag-uugali mong pangit, hindi yung resulta ng makasalanan mong gawain. Ang gusto ko mabago rito, yung kalagayan ng puso mo. Yung malahayop, yung makalaman, yung makasalanan, kalikasan ng puso mo. Yan ang all things pass away. Amen? At dito naman sa new things have come, sabi niya, dahil na isang tabi mo na yung malahayop na pag-iisip na yan, yung malahayop na kondisyon ng puso, may mga bagong dumating. Simulan natin dito sa Hevcam. Hindi yan Hevcam na dumating o arrive. Ang ginamit mong salita dyan ni Pablo Ginumay, ang ibig sabihin to become, magiging. Magiging. Pag sinabing magiging, ibig po sabihin progressive. May proseso yan. Why? Kasi nga, hindi mo na malilimutan kung ano yung lumang pagkatao, nandyan yan. At may boses yan. Ikaw magdidesisyon kung pababayaan mo yung boses na yan. Sample, ugali. Yung simpleng naiinis. Andyan pa rin yun. So may proseso ngayon ng Panginoon, Hevcam o Ginumay, okay, para malagpasan mo yan. At yung proseso na yan, kung nakikinig ka sa preaching, at balikan mo yung preaching ng The Love of Christ about heart training at heart turning. Yan ngayon yung proseso ng Ginumay. Ipihitan ng puso mo, may magte-train sa'yo ng mga lingkod ng Panginoon, habayaan mo magsalita sa buhay mo para mapihit ng uso ang puso mo at maitono ang puso mo together with the Lord. Kasi kung hindi ka naka-tune in sa frequency ng Panginoon, hindi magkakaroon ng tunay na kaganapan yung pagpihit ng puso mo. Dahil ang tunay na pihitan ng puso, makikita yan sa resulta. Anong resulta? Maunawaing puso. Understanding heart. Hevcam na ba yun? Di pa. Bakit importante yung pastor? Kasi nga, hindi mo mauunawaan ang kalagayan ng mga tao na nasa dilim na ibibigay sa iyo ng Diyos na ipapakilala mo ang Diyos na nakilala mo. Lahat tayo gagamitin. Walang exempted dito. Hindi lang po yung may titulong pastor. Lahat tayo. Amen? At nang dahil dyan, hindi lang napihit ang puso mo, kitang-kita ngayon niya sa buhay mo. Ito yung sinasabi nilang new things. Again, yung kainos is shining. Bakit ka nagliliwanag? Hindi lang dahil sa itsura mo. Kasi pwede ka naman magbukang nagliliwanag, kakagluta. Okay. Hindi po yun. Ang nakikita na ngayon, hindi na yung panlabas. Ang nakikita ngayon yung panloob. Ano yung things dito? Ang ginahit na salita pas. Ano yung pas? Manner and means. Ano yung manner? Ugali. Kitang-kita ba sa ugali mo si Kristo? Ano yung means of gawi? Yung ba mamamaraan mo sa buhay? Yung diskarte mo sa buhay mo? Yung kilos mo? Kitang-kita na rin ba si Kristo? Kasi kung kitang-kita na si Kristo dyan,
at dumadaan ka pa rin sa proseso para lalo kang mapino na mapino. Yan ang kabuuan na mensahe ni Pablo ng new life. Kaya pagdikitin natin yan. You cannot have a new life hanggat di mo tinatanggap yung gift of salvation of Christ. At si Kristo ang magiging tulay from your salvation papunta sa new life. Dahil siya ang tagapamagitan. Dahil ang tunay na new life is no longer I, but the Christ who lives in your heart and in my heart. Amen? Amen. So, lagay mo dyan sa chat box. Lord, sabi mo kay Lord, give me an understanding heart, Lord. Yan. Give me an understanding heart, Lord. Lagay mo dyan. At pag nalagay mo dyan, lagay mo sa chat box, Lord, nawa, from salvation to new life, maging tulay ko ang understanding heart. Lagay mo dyan, Lord, from salvation na tinanggap ko sa iyo hanggang sa new life ko, nawa, ang maging tagapamagitan dyan ang maunawaing puso. At walang ibang magtuturo sa iyo ng maunawaing puso, kundi si Kristo na nasa puso mo. Amen? Amen. Kaya kung hindi ka talaga lulubog sa gawain ng Panginoon, hindi ka lulubog sa salita niya, hindi ka sasama sa tamang tao, at hindi ka lulugar sa tamang lugar, tatamaan ka lagi. At tanong ko sa'yo, di ka pa ba pagod? Ikaw na nakikinig dyan, di ka pa ba pagod? Kung pagod ka na, ito na yung pagkakataon. Katulad na sinabi natin kanina, clear your conscience from dead works. Cleanse your heart from dead works. Sabi ni Pablo. Ito na yung pagkakataon, kapatid. Ito na yung pagkakataon na pag nilaya mo yung sarili mo, tignan mo yung naging kasaysayan ng buhay mo. Worth it pa rin ba? Kung ito yung pagkakataon na naisip mo, parang hindi worth it yung ginawa ko, hindi dahil sa worthless ka, may halaga ka sa Diyos. Ang problema, tayo, sumakay lang tayo sa patibong ng kaaway. Dahil walang ibang gawin gusto ang kaaway, kundi to kill, to steal and destroy you and I. Hindi ka dapat magpatalo. Itong pagkakataon ngayon, manangan ka sa pananampalataya mo, tanggapin mo yung sinabi ng Panginoon. Nung sinabi niya, tulad ng sinabi kanina, kina Joshua, hindi kita iiwan o pababayaan. Kulang na lang sabihin ni Lord, kaya lang ikaw yung tumatalikod. Amen? Hindi kita iniwan o pinabayaan, ikaw ang tumatalikod. Kaya magulang ito yung pagkakataon. Turn your heart back to the Lord. Repent, for the kingdom of God is at hand. Magbalik loob ka. Pihit mo ulit yung pananaw mo. Galing sa nakatingin ka lang kung ano yung katwiran mo. Bumalik ang pananaw mo sa katwiran ng Panginoon. Masakit ito. Kaya may mga taong katulad namin. May mga taong katulad ng mga nag-akay sa'yo. May mga taong nandyan. Mga kasama namin. Mga leader, mga kapatiran. Kung nasan ka man. Nasa Batangas ka. Meron kaming Pastor Mark. Kung nandun ka sa lugar ng Bawan, ando sina Pastor Jason. Kung nandiyan ka sa lugar ng Toy Batangas, andyan sina Pastor Bim. Nasa Cavite ka, malapit ka sa Indang, andyan sina Pastor Tess. Andyan yung ibang mga kapastora nila. Nandun ka sa may lugar ng Naik, andyan ngayon sina Pastor Ruel at si Pastor Malu. Taga Bacoor, Imus ka, andyan sina Pastor Walter. Nasa Paranaque ka, andyan yung ibang kapastora natin. Andyan sina Pastor Che, andyan sina Pastor Lay. O yung iba namin mga leader kapatiran, andyan sina Kuya Morris, andyan si Ate Sally, andyan sina Kuya Sam. Andyan ka sa may Pateros Pasig area, yung mga nasa chat box dito, kausapin mo sila. Upang maipakilala nila, mapakilala namin yung Kristo na nagbago sa mga buhay namin, kung paano napita mga buhay namin. Hindi dito pinag-uusapan yung kalagayan sa buhay, pinag-uusapan po dito kalagayan ng puso mo at puso ko. Nawa, panalangin ko, na bago matapos ang pagtuturo na to, handa kang pumasok sa proseso ng ginumbay ng Panginoon. Nawa, maging katulad ka ni Kristo. Tawag kay Kristo as the morning star. Ang tawag din sa'yo, the star that will shine forever and ever, that will lead others to righteousness. Dahil kahit na mahirap, kahit madilim sa paligid, nanindigan ka, because you have all that confidence and that peace of mind and in your heart. Dahil tinayuan mo ang katwiran ng Diyos sa buhay mo.
Hindi dahil sa gusto mo ipakita na matapang ka, kundi pinakita mo kung paano ikaw ay minahal ng Diyos, kaya rin ng Diyos mahalin yung mga tao na nasa dilim pa. Amen? Kaya sa pagtatapos na to, let us end this with Galatians 2:20. Pag nilayan ninyo yung salitang ito, hindi lang sa mga mananampalataya, kundi sa mga first time na nakikinig dito. First time mo man napakinggan itong pinag-uusapan natin, bago ka pa lang dito sa pananampalataya na to. Gusto ko, namnamin mo yung salitang ito. Sabi ni Pablo, I have been crucified with Christ. Kapatid, magulang, meron ka talagang bibitawan. Masakit. Pero kung yan ang nagiging dahilan, kaya yung liwanag ng Panginoon, hindi nagliliwanag sa buhay mo. Kung yan ang dahilan na paulit-ulit na lang, bakit ka nabibigo, bakit may kadiliman sa buhay mo. Pero ang hirap bitawan kasi sa tingin mo yun ang tama. Pinaglalaban mo dahil tingin mo yun ang karapatan mo. Pinaglalaban mo dahil hindi naiintindihan ng iba, para sa'yo masarap at okay yan. Kapatid, si Kristo pinako sa ako, sino naman siya dapat yung napako eh. So ang challenge ngayon ng Panginoon sa'yo, handa ka na ba ipako din yan? Handa ka na ba ipako yung lumang buhay mo? Handa ka na bang ipako yung maling pag-uugali? Handa ka na bang ipako yung mga maling gawi sa buhay mo? Ito yung pagkakataon. Sasamahan ka namin. Tanggapin mo ang Panginoon ngayon. At nawa, sa pagtanggap mo na yan, pumasok ka sa proseso ng ginumay niya, na kung saan habang tumatagal at napipino ka, masasabi mo na talaga, na buong puso sa sarili mo, it is no longer I who live, but the Christ who lives in me. At nawa sa patuloy mong paglakad sa buhay, hindi lamang si Kristo ang nanaan sa'yo, kundi sa paglalakbay mo. Dahil sa ito, paglalakbay natin dito sa mundo, temporary lang to eh. Pero sa paglalakbay mo na yan, masasabi mo, I now live in the flesh, I live by faith. Kahit na corrupted yung paligid ko, kahit na ang daming tawag ng laman, ang daming tawag ng sarili kong ambisyon, ang daming tawag ng convenience ko sa buhay ko. Pero lahat na yan, kakayanin ko. Hindi na masakit kasi nabuhay na ako sa pananampalataya ko kay Kristo. Because I have the confidence, I have that peace of God, nalalakaran ko yung righteousness niya. At salamat dahil nabuksan ngayon ang aking pag-iisip. Nakita ko ngayon ang mga nangyayari sa paligid ko at sa buhay ko, hindi na sa sarili kong mata, kundi sa lente ng Diyos. Salamat Panginoon sa malawak na pag-iisip. Naiintindihan ko na ngayon at nauunawaan ko ang pinagdadaanan ng mga kapatid at mga magulang na ngayon ay nasa dilim pa. Because I live by faith in the Son of God. Salamat kay Kristo. Mga panahon na to, pagpapaalala ng ginawa niya sa krus at pagpapaalala rin na na-overcome na niya ang pinakamatinding takot natin, ang kamatayan ng katawan, because si Kristo who loved me and gave himself up for me has now been resurrected. But the same Holy Spirit, that same breath of life, ang panalangin ko, nawa, ngayong hapon na to, matanggap mo ang hininga na yan ng Panginoon na magbibigay muli ng buhay sa namatay mo ng puso, sa namatay mo ng pag-asa, sa kawalan ng kapayapaan, sa namatay mong pananampalataya. Kaya ngayong hapon na to, maaari bang samahan niyo ako sa isang maikling panalangin para doon sa mga nakikinig sa atin at para na din sa mga kapatiran natin ngayon na alam ko may mga pinagdadaanan pa. Panginoon, salamat sa napakayamang habag at grasya mo sa buhay namin. Ngayong panahon na to na pinabalikan namin, nagbabalik tanaw kami sa ginawa mo doon sa krus sa Kalbaryo. Nawa, hindi lang kami tungkol doon sa sakripisyong ginawa mo. Kami nagpapasalamat at na maging daan ito upang kami man, hindi lang namin lakaran yung dinalakaran mo po ng Kalbaryo. Kundi Panginoon, yung buma namin pagkatao, matuto kaming ipako na rin ito, nakasama mo sa krus. Masakit ito, Panginoon. Pero kami, nanananga sa pananampalataya, katulad mo. Only for a while, sabi nga ni Pedro. Sa buhay mo, 3 araw lang. Na-overcome mo, pinakamatinding takot ng tao.
We are no longer bound by the spirit of fear of death. We are no longer bound by the shame of persecution, Panginoon. But we are now bound by the same breath of life, by the same Holy Spirit that resurrected you. Na nagbigay ng buhay sa iyo, physical. At ito'y magbibigay naman sa amin ng bagong pag-asa. Nanawa, Panginoon, inconvenient man, masakit man sa umpisa, but only for a while. Only for a while, Panginoon. That process of restoration, that process of ginumay na dadaanan namin. Alam namin na mapipihit muli ang pagkatao namin. At gagamitin mo rin kami kung paano may mga ginamit kang tao sa buhay namin. At sa hapon na to, Panginoon, panalangin ko, pagpalain mo ang gawa ng kamay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yung mga may karamdaman, Panginoon, we lift them up to you. We speak life to each one of them. Pero kung pinaka-importante, Panginoon, we speak life doon sa mga puso ng mga tao na ngayon ay umiiyak, may lamat, may kabiguan, may kasawian, may mga nadurog na puso, Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, na hininga ng buhay mo, tulad na sinabi mo kay na Ezekiel nun, tulad na sinabi mo kay na Jeremiah nun, nagsasalita kami ng buhay sa mga buhay nila ngayon. Bring back that life that the enemy has taken from them. Kami nanalangin din, Panginoon, lalo-lalo na sa mga senior pastor, si Pastor may kanilang pagbabalik sa Pilipinas, that your traveling mercy be upon them. At alam ko, Panginoon, marami na namang kwento. Hindi kwento na magbibida, Panginoon, kundi kwento kung paano ginamit magulang namin sa tahanan na to ng The Hub of Christ. Upang dalhin di lamang ang salita mo, kundi ang buhay sa likod ng mga salita mo. Salamat din sa buhay ng mga kasama namin, mga pastor na nasa iba't ibang simbahan ng The Hub of Christ. At ganoon din sa mga connected churches sa amin. Ganoon din, Panginoon, sa pangkalahatan, sa katawan ni Kristo. Lalo na sa mga pagkakataon na to, ang panalangin namin, Panginoon, maging bukas sa mga mata ng pangunawa. Makita namin, Panginoon, mas malaking larawan ng katawan mo. Lalo na sa mga panahon na to. Sa mga dadating pa ng mga taon, Panginoon, dadating na mga panahon na maraming mga pagsubok, di lamang sa sarili namin tahanan, kundi yayanigin ang buong mundo, Panginoon. Maging handa ang bawat bahagi ng iyong katawan na kami ang magiging beacon of light kung paano sinabi mo na ang bawat isa sa amin ay magiging stars, the expanse of the heaven. Ang bawat simbahan na maging liwanag sa kanilang komunidad. Buwan ng mga tao, Panginoon, na nawawala ng pag-asa na naghahanap ng liwanag mo. At mga Panginoon, maging matibay ang bawat simbahan. Maging matibay ang bawat simbahan. At sa pag-aayon na namin, Panginoon, pinagpapala ko ang gawa ng kamay ng bawat isa sa amin. Sa mga nasa simbahan na may gawain bukas, Panginoon, ikaw ang parangalan, ikaw ang maluwalhati sa mga gawain na to. At the end of the day, Panginoon, pinaka-importante, nawa, sa mga gawain na to, hindi lang kami ay mahasa at matrain, kundi may mga bagong buhay na naman na magbalik loob sa iyo. Itong aking salmo at dalangin ngayong hapon na to, Panginoon, in Jesus' mighty name. And as we say, Amen and Amen. Yan, salamat po sa inyong lahat. Again, this is Pastor Ruben Manga from The Hub of Christ, Iligan. Salamat po sa pakikinig at nawa, salita ng Panginoon maukit sa ating mga puso. At sa dadating na Holy Week, ma-reflect ngayon natin, bakit nga ba tayo binigyan ng kalayaan? Because of that gift of salvation. Kasi kapatid, magulang, bibigyan ka ng Panginoon ng bagong buhay. The salvation is for a new life. Amen? Salamat po. At good afternoon to everyone. God bless.